Ang mga sumbong ngayong araw sa helpdesk ipabitag mo. Centennial, 3 buwan na raw hinihintay. Tanong ng lola, makukuha pa kaya? Part 2, takbuhan daw ng kriminal, pinagiba ng barangay. Lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Ngayon naman may unang tayong pag-uusapan na kung saan may mga tao na kagaya nitong ni nanay na lumapit po sa atin. Napakalaking bagay po itong tinatawag natin mga centennial na kung saan umaabot na po sila ng taong 100. No? So, 3 buwan na raw inaantay po nitong ni Lola ito pong binibigay po na reward para po sa mga centennial na kagaya po niya. Ngayon, ito pong ginang na si Generosa Kamot, tila naguguluhan ng lumapit dito sa ipabitag mo helpdesk. Ang centennial daw kasi dapat makukuha ng kanyang nanay na si Teofila. Hanggang ngayon ay wala pa rin daw itong tinatawag natin na makukuha nilang reward. Nag 100 years old na daw itong si Lola nung July 4. Pero hanggang ngayon sa loob ng 3 buwan ay wala pa rin daw natatanggap. So para naman sa kanila naguguluhan sila kung ano bang makukuha nila o may makukuha pa ba. Detalye yung sumbong. Panoorin. 3 months na po, wala pa rin pong kasagutan yung pag-aantay ng mama ko. Anak po ako ni Chupila Alcano Kamot na nag-birthday nung July 4. Siya po ay 100 years old na. Nung araw na yun ng birthday niya, nag-aantay talaga siya na maibigay yung kanyang centennial na inaantay na 100,000 daw. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa ipabitag mo helpdesk. Ngayon naman makakausap natin via video call itong mismong via phone call pala itong nagrereklamong si Generosa Kamot. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, sir. Alright. Ma'am, matanong ko nang yung pangalan po ng inyong nanay or si Lola, ito pong si Teofila. Tama po ba? Teofila Alcano po. Ano po yun? Teofila Alcano. Teofila Alcano Kamot. Okay. Tapos kayo ay Generosa. Tama po ba? Opo, Generosa Alcano po. Okay. Sige po, tanungin ko lang yung inyong reklamo ay kung saan si Lola ay humantong na po sa edad ng 100 and hanggang ngayon po ay wala pa rin po siya nakukuhang reward para dito sa kanyang 100 years old? Opo, wala pa po. Mag-4 na buwan na po. Ngayong buwan na ito. Okay. Ngayon, lumapit kayo dito sa aming tanggapan dahil kayo po ay nag-apply na for this centennial. Kailan po? Anong buwan? Matagal na po kami nag-apply doon po dyan sa centennial. Ngayon, naasahan po ng mama ko ng birthday niya ay actual ibibigay ng mayor at saka LGU. Pero ang dumating po, ang pinakahid ng senior sa barangay po, dito sa San Roque, Antipolo, Rizal. Okay. Kamusta naman po yung inyong mga requirements na ipinasa po doon sa ating lokal para po dito sa makukuha ni nanay? Hawak po ng DSWD sa USPA po, sa Antipolo. Okay. Nandun na po lahat. Okay, nandun na lahat at sinabi mismo ng tauhan dun sa DSWD ay wala na pong problema ang inyong papeles, mag-aantay na lang po kayo. Opo, yan ang sabi, mag-antay-antay daw po. Okay. So, sa inyo naman, masagot lang inyong katanungan kung kailan nyo ba posibleng makuha ito. Tama po ba? Opo, kasi So, wala- antay na po yung mama ko. Okay. So, wala naman din naging problema dito sa tinatawag natin na pagpasa requirements, proseso. Tama po ba? Wala naman na at kayo ay basically waiting na lang. Opo, nag-aantay Okay. naman po. Okay. Ngayon naman, matanong ko lang, kamusta naman itong si Lola? Ano pong taon siya pinanganak? 2025 po. Anong taon po? 1925. July
Okay. 1925 po siya pinanganak. 100 na po. Ano pong kondisyon po ni nanay ngayon? Nakakapagsalita pa siya? Okay pa siya? Malakas pa siya? Ano pong status niya ngayon? Opo, nakapagsalita po siya. Ito, magsalita ka na. Magandang araw po. Yan. Okay pa. Malakas pa. Okay. Sige po, Ma'am Generosa, i-clarify lang po namin siguro dito muna sa inyong barangay. Okay po, Ma'am. So, dyan lang po muna kayo. Opo. Alright. So, makausap natin yung sa kabilang linya, itong President ng Senior Citizen Affairs ng Barangay San Roque, Antipolo City na si Gloria Cerato. Magandang umaga po sa inyo. Magandang araw po. Alright. Ma'am Gloria, may lumapit po kasi sa aming tanggapan na itong si Generosa Kamot, ang kanyang nanay po na si Chofilia Alcano ay humantong na po ng taon na 100 at hanggang ngayon ay wala pa po daw yung kanya makukuhang centennial. At nakalipas na po ang ilang buwan. Ano po pagkakaalam po natin dito sa kanilang inireklamo? Ang alam ko po kasi dyan, ang dokumento niyan, Sir Tolpo, ay nasa NCEC na. Malinis na po ang dokumento niya, natulungan na namin. Ngunit ang kanila pong matatanggap ay wala naman po sa amin. Naghihintay lang po iyan ng ibibigay ng NCEC. Kasi nandoon po ang budget niyan. Okay. So, masasabi ninyo po sa part ng barangay ay okay po ang papeles ni nanay, wala na pong problema na i-turn over nyo na po dito sa tinatawag natin na National Commission on Senior Citizens. Tama po ba? Yes po. Okay. So ngayon, ano pong naging response ng NCSC po sa inyo tungkol dito sa application ni nanay? Okay naman po yan, malinis naman, kompleto po yan. Ngunit waiting po sa kanilang magiging tatanggapin na para sa centenary nila. Itong version niya, patay na. So waiting pa lang yung kayo doon sa magiging parang paglabas ng pagbabayad dito kay nanay from NCSC. Tama po ba? Tama po. Alright. Okay. Siguro, can we have called, tawagan na lang din itong NCSC para makausap na lang din natin mamaya. No? Okay. Opo, sir. So, ma'am, kayo po din na nag-process ng documents. Tama po ba? Ako po ba tinatanong po? Yes, kayo po, kayo. Patulong ko po yan at tinulungan po kami ng OTSAHED at saka ng CSWD at ng DSWD para po mapunta yan doon sa NCEC dahil hindi naman po yan mapapasok doon kung hindi po kompleto ang dokumento at hindi maayos. Okay. So, ito ay tinanggap ng DSWD at NCSC na okay na po itong si nanay. Tama po ba? Opo, tama po. Alright. Sige po ma'am, stay lang po din kayo sa linya. Kausapin lang din po namin itong NCSC. Okay po? Yes po. Alright. So makakausap natin sa kabilang linya ngayon itong Acting Director 2 ng Program Operations and Planning Bureau, Concurrent Project Development Officer 5 Benefits Division ng NCSC or National Commission on Senior Citizens. Magandang umaga po sa inyo, Noli Blelin. Noli na lang, sir. Okay, yan. Okay, sige. Salamat, ma'am. Magandang umaga rin ho, sir. Noli. Yes, ma'am Noli, ano po ba yung status nitong application ni Ma'am Chofilia? Okay, sir. Maraming salamat po sa pag-invite at sa pag-inform sa amin ng Yes. ating sitwasyon ngayon at atin pong tinutugunan, no? So, per checking po sa actual status ng application po ng ating pong centenarian na minamahal na senior citizen, ito po ay nasa regional office na po namin at nakapasa na po sa validation stage na tinatawag. So ito po ay isusumite dito sa central office ng NCSC para po i-check yung
o gawin po namin yung inter-regional cross-matching. Mhm. Kasi sir, alam niyo po, hindi niyo na po natatanong, yung iba po kasi nating mga senior citizen, halimbawa, taga Region 1, mag-a-apply po doon. Pag nagbakasyon po sa NCR sa anak, mag-a-apply din po sa region NCR. So magkakaroon po sila ng multiple application. So para po maiwasan, opo, para po maiwasan na magkaroon din po tayo ng double payment, no? So meron po tayong interregional cross-matching na ipe-perform dito po sa central office. Once makita po namin na wala naman pong application si ma'am sa ibang region, i-approve po natin ito and she will be notified by the local government unit on the Okay. schedule po ng kanyang cash gift distribution. Okay. Ma'am Noli, no, ito bang application ni Ma'am Chophilia, meron po ba ayon sa inyong interregional cross-matching, meron po ba siyang application sa iba pang lugar or isa lang po ang kanyang application? Sa ngayon po, ang na-perform pa lang po ay interprovincial. So, within the region Calabarzon, lima po ang probinsya po doon. So, pinubuo po yan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Doon po sa Okay. level na interprovincial, wala po siyang kaparehas na application. Okay. So, i-elevate po natin ito sa interregional. Okay. Within the week, sir, ay mapaprocess na po ito. At makikita po natin kung wala po siyang katulad, ire-recommenda po natin ito sa ating pong regional office para po siya po ay ma-deliveran ng kanyang cash gift. Okay. So ngayon mama, para lang din alam ng ating lumapit sa amin na si Ma'am Chophilia at itong kanyang anak, magano po mama katagal or what's the timeline? Just a rough estimate siguro kung ano po ba yung kanilang i-expect na pag-aantay po. Okay, sir. Sa ngayon po, ang Region Calabarzon po ay actually naka-schedule ng first week of November hanggang December 15. Mhm. No? So, dahil sila po ay nagsiserve ng 5 probinsya at sa kasalukuyan, sir, ay meron po silang 15,000 na grantees na de-deliveran from first week of November hanggang December 15. So yan po yung timeline na pwede pong i-expect ni Ma'am Chophilia na matatanggap niya ang kanyang gift. Okay. So more or less ma'am within a month or two, tama po ba? Actually, sir, less than na kasi 10, 20, ngayon po ay October 23 na, no? O mga hopefully po, before end of November. Okay. Pwede po natin silang ipauna. Lalo na po na ito ay centenarian po. Okay. So talaga pong inuuna po natin yan, sir. Okay po ma'am. And siguro ma'am, balikan ko lang itong lumapit sa amin on if clear sa kanila ang inyong sinabi. Sige ma'am. Sige pa. Okay. Ma'am Chophilia at Ma'am Generosa, andyan pa kayo sa kabilang linya? Hello ma'am. Sino po yan? Ako po? Yes. Ma'am Generosa, andyan pa kayo? Ma'am Generosa. Si Gloria Cerato po ito, ang nasa link. Si Ma'am Generosa, tech booth, paki-ano na lang, paki-ayos, nawala ba, paki-redial, okay. Sige po, no. Ma'am Noli, no, ganito na lang siguro, no. We'll have them coordinate with your office para maging clear din sa kanila. We'll also explain to them, no. So maganda naman din, at least may linaw din for their end na Yes. sabi ninyo, more or less by November, may makukuha na sila sa inyong tansya. Ngayon naman ma'am, ay lumapit naman sa amin. Sa amin naman ay baka may hindi sila naintindihan or something. So we just want to give clarification on that end. And I do understand that these said things are a milestone and it's a reward given by the government to their citizens. So wala naman pong problema sa amin ma'am. At least nakapag-explain din po kayo na maayos sa aming programa. Okay po ma'am Noli? Yes po, kami po ay appreciative din sa pag-reach out ninyo sa amin, sir, para po mabigyang linaw po natin yung mga ganito. But allow me to take this opportunity. Okay lang po ba? Yes, go ahead ma'am. Okay. Ang implementation po ng ating cash gift or ating po tinatawag na Expanded Centenarian Act ay in close coordination and partnership with the local government unit. So, naintindihan ko po na parang meron pong barangay senior citizen
president ba na nagpunta sa Yes. kanila? Yes. Ayan. Yes sir, kasi katuwang po natin ang mga barangay president no ng mga senior citizens. Kasama po sa kanilang community participation ito at voluntary po ang ginagawa ng mga ibang senior citizens federation president. Sila po yung nag-house to house talaga sir para i-verify yung information at sila din po yung source of information din kadalasan no. So minsan yung schedule of distribution natin, sila din ang pinapaalaman ng ating mga OSCA. Kaya talaga pong meron pong bahagi ang mga local government units natin, especially yung OSCA at saka barangay president. So tama po yung ginawa ng kanyang barangay president na Yes, pinuntahan tama. siya. Opo, at sinabihan siya na maghintay lang po kasi once every quarter lang kami talaga ngayon, sir, nakakapag-distribute ng gift. Yes. Opo. Okay. It so happen lang na medyo may delay kasi po quarterly po talaga at requirement po sa batas na na-reach niya talaga yung milestone age bago po mabigay ang kanyang regalo. Okay. Sige mo, Ma'am Noli, mukhang nandyan na ulit sa kabilang linya itong anak. Siguro kausapin lang namin. Okay po, Ma'am? Okay, sir. Okay, okay. Sige po. Ma'am Generosa, nandyan na ba kayo sa kabilang linya? Yes po, sir. Okay. Ma'am Generosa, no, naintindihan niyo ba yung napag-usapan namin kasama nitong National Commission on Senior Citizens? Opo, sir. Narinig ko po, sir. Naintindihan ko po. So nagsabi naman po sila, quarterly po sila nagbibigay, meron po din silang ginagawang pagsusuri, pag-verify, which is itong interregional cross-matching, nasa interprovincial pa lang sila. But sabi naman nila ma'am, which is assuring naman, more or less by before end of November is a possible timeline. Kasi yung kanila, yung inyong batch daw ma'am, ay usually from November to December 15 po ang pagbibigyan. So naging klaro naman po yun sa inyo. Okay po, okay po. Okay po, so medyo antay-antay na lang tayo ng konti na lang kasi syempre may mga process pa na dinadaanan. More or less ma'am, nagsabi naman na sila dito sa aming programa kung kailan po maibibigay ito. Okay po? Opo, sir. Okay po, stay lang po muna kayo dyan. Okay, Ma'am Noli, dyan pa kayo? Yes, sir. Maraming salamat po in behalf of the Commission of Senior Citizens. Nagpapasalamat din po kami sa mga media partners at kagaya po sa inyo, sa inyong programa upang mabigyan po namin ng linaw yung po mga sagot na nais pong malaman ng ating public. Alright. Siguro ma'am, with that said, maraming salamat po sa inyo. Walang anuman, sir, and thank you din po. God bless po. Alright. Okay, balikan lang din natin itong si Ma'am Gloria. Ma'am Gloria, nandiyan pa kayo? Oh, yes po, nakikinig po ako. Ma'am Gloria, maraming salamat po no, sa pagbibigay din ng linaw at pagbibigay kaalaman din sa amin dun sa naging proseso ng pag-assist din nyo po dito kay Nanay Chofilia at itong kanyang anak. Okay po Ma'am Gloria? Yes po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Opo. Alright. Sige po. Okay, Ma'am Generosa, sana naging klaro na po sa inyong lahat. At update nyo din po kami once makuha din po ni Nanay Chofilia ang kanyang pong centenarian reward po. No? So, congrats po dyan sa inyong nanay at napakalaking milestone niyang pagtungtong ng 100. Okay po? Opo, sir. Okay, Ma'am Generosa, maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo ng iyong nanay. Opo, sasabihin ko na po sa mama ko na mag-antay-antay na lang itong buwan ng November. Matutuwa na po yun siya. Yes, i-explain nyo na lang din po sa kanya. Okay po? Salamat, Sir Carl. Okay, thank you ma'am, thank you. Alright. So para sa mga ganitong klaseng kaso, no, may konti lang ako gustong sabihin na kung saan ay talagang malaking achievement naman yung tinatawag natin na pagtutungtong ng 100. So meron kasing act na binanggit kanina, yung Centenarian Act, na kung saan yung ating mga senior citizen na pagka umaabot ng 100 years old, binibigyan po sila ng tinatawag natin na cash reward. So malaking bagay po ito. No? So tayo naman ay nakikiusap at inaalam yung mga iba't ibang detalye. At least ngayon parehas na panig ay nalinawan na doon sa mga susunod na pangyayari. So with that said, ito ang mas pinalakas at pinalawak na bagong Ipabitang Mo Helpdesk. Susunod,
Part 2, takbuhan daw ng kriminal, pinagiba ng barangay. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan. Sa helpdesk, ipabitag mo. Ngayon naman may pag-uusapan lang tayo. Ito part 2, babalikan lang natin itong naging sumbong na kung saan merong isang tulay na takbuhan daw ng kriminal. Ngayon itong mismong bridge dahil nagkaroon ng problema, pinagiba daw nitong barangay. Noong nakaraang buwan, inumpisahan ng ipabitag mo, imbestigahan ang reklamo ng isang senior citizen na si Tatay Wilson Andeza mula Antipolo, Rizal. Tulay na kanilang dinadaanan, bigla na lang daw ipinarsara. Ayon sa kapitan ng kabilang barangay ay ginagawa daw kasing daanan ng mga kriminal ang sinasabing tulay na ito. Pero ang mga residente namumblema dahil itong alternatibong daan sana na pwede mapabilisan ang kanilang biyahe, abay mukhang mas mahihirapan pa sila. Hindi daw kaya ng mga senior citizen na tulad ni Tatay Wilson na maglakad pa ng mas malayo. Kaya balikan muna natin ang detalye ng sumbong. Panoorin. Nawala yung tulay namin ngayon dyan. Mayroong alternatibo po, yung kalsada po nga malayo, Yun nga. unsafe pa pong dumaan. Eh bakit po giniba? Marami daw mga masasamang loob nga dumadaan. Meron pong issues po dito sa Marikina side na pagbabato from Barangay Mayamon. Parking, doon sila nagpa-park, tapos doon tutulay. Madami pong senior citizen dyan. So, every time na may isang instance na kailangan idadalhin sa ospital, naka-block yung sasakyan ng Barangay Mayamon. We have come to a decision, kasama po yung kapitan, kasama yung kagawad niya, pati yung mga area leaders na isarado. There's been disputes for both barangays and it's usually different cities na Antipolo and Marikina. So I think it should be escalated pa rin to city level. Makausap natin ng live dito sa ating studio itong mismo nagrereklamong residente na si Wilson Andeza. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw po. Okay, so sir, gusto ko lang balikan ng inyong reklamo na kung saan meron daw po isang tulay na sinara. Tama po ba? Opo. Ngayon, ano po bang balita? Wala pa rin po bang nangyayaring kahit anong pag-uusap or any pag-usad or pag-ayos ng inyong problema? Po, ngayon po, nag-follow up po ako doon sa sa Office of the Mayor po, sa administrative. Nag-go signal naman po sila daw po nga nandoon na sa engineering, forwarded na. Ngayon po, nabalitaan ko po, mayroong mga residente doon nagpetisyon. Ngayon Residente saan? sa is po village. Saan po banda? Sa Marikina o sa Marikina Antipolo? po. Sa Marikina po, Concepcion. Saan po 2. kayo nakatira? Nakatira po kami sa may Sa may bandang Antipolo ka ba? Antipolo o sa po, may Marikina? gilid po, sa gilid lang. Sa gilid Okay. nga. Sige po, tatay. So, sa may bandang Antipolo ka, Opo. ngayon, yung mga nagpipetisyon is yung mga taga Marikina. Taga Marikina po. Ngayon po, ang ano po namin po, dahil yung tulay na yan po, kung talagang aanuhin po noon po, sa umpisa pa lang, ganyan nga lang po yan noong 1985 po. Ganyan lang. Lagyan lang namin ng 2x3 nga Hindi. kahoy. Sige po, tatay. Walang problema. Huwag na po natin balikan yung detalye kung ano man yung nangyari noon. Ngayon, nagkaroon ng petisyon yung mga residente doon sa mismong Marikina. Tama po ba? Opo. Ngayon, nagkakaroon na ng problema kasi may gusto ko yung ilagay na bridge. Problema, it's from public property, which is itong Antipolo, to private property. Doon sa may SSS Village siya papasok yung Opo. bridge. Tama po ba? Opo. So ngayon, nagkakaroon ng petition na ayaw ipatayo yung bridge. Opo. Tama? Ilan yung pirma daw yung nakalagay doon? Hindi ko pa naman po na hindi ko nakita po. Okay, sige. So nagkaroon ng petition dun sa mismong pagpapatayo. Siguro alamin na lang natin dito sa mismong kapitan from Barangay Concepcion 2, Marikina City. Itong si Cap Mary Jane De La Rosa. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Araw po, sir. Magandang araw po sa inyo. Okay. Cap Mary Jane, kayo po yung aking kausap noong nakaraan. Tama po ba? Yes po. Okay. Cap, may nabalitaan daw po ako na nanggaling dito mismo kay Tatay Wilson
na kung saan nagkaroon daw ng petisyon dun sa inyong lugar tungkol po dito sa tinatawag natin na pagpapatayo or pagbabalik ng tinatawag natin na bridge? Meron pong ipinasa ang mga residente ng Lower Olive po. Lower Olive dito sa side ng Marikina. At na-forward ko naman po yan. Kasi po, nagkaroon na kasi ng pag-uusap na tatanggalin. In fact, with the barangay captain dyan sa barangay po nila. So, parang binabalik nila. Bakit ibabalik ulit? Parang gano'n. Ilan po signatures in total po, Kapitan? Hindi ko siya mabilang, but yung mga residente doon, tsaka yung parang meron silang asosasyon ng Lower Olive. So, sila ang nagpe-petition na they don't want the bridge anymore. Okay, so naglagay sila ng petisyon. Ngayon, nakausap niyo po ma'am, yung kabilang barangay tungkol dito. Is there a possible alternative route or alternative way na pwede po i-work out ng dalawang barangay na hindi na po tatamaan itong tinatawag natin na residential area or private property? Opo, sir, yung waterway po kasi, yung bridge, di ba po, waterway, sa gilid po ng Antipolo, may daanan. May sarili po silang daanan. Actually, long before, kaya yan nalagay kasi may issue pa nung isang property dun sa side nila na abala dun sa daanan nila, palabas doon sa main road. Kaya hindi pa yan maalis yung tulay. Pero naayos na po yan, na naalis na yung blockage dun sa tabi ng waterway, pwede na po nilang daanan. May dadaanan naman po sila actually. Ang gusto lang po siguro ni tatay ay mas mabilis kasi ang accessibility from kung gagamit ka ng tulay tapos magmamarikina ka, Yes. mas mabilis. Wala naman pong problema ma'am dun sa concern ni tatay na mas mapabilis, and I do understand itong mga nagiging petition ng mga residente sa lugar. Opo, Now, opo. is there a possibility na mapag-aralan po kung may iba bang property or said the place na pwede madaanan ng alternative route? Could be a bit farther from the previous place before, pero hindi din po ganun kalayo compared sa idadaan po talaga nila ngayon. Kasi sa ngayon po ma'am, ang nagiging concern nila is I think parang dumodoble or tumitriple po ang kanilang biyahe at mas napapamahal po ang pamasahe kumpara po noon. So is there a possible alternative po na magawa po ng ating barangay with the other barangay also as well, which is also listening itong barangay Mayamot? They could use yung side nila dun sa tabi ng waterway. Meron din naman po silang access dun sa kabilang side, pa-opposite, pero using their dun sa side na ng Antipolo. But kung bridge, wala po akong nakikita. Kasi kung it's the same thing, kung lalagyan ulit natin ng bridge, tapos direkta ulit, magkakaroon na naman ulit ng problema sa ibang neighborhood naman kung maglalagay na naman doon. In fact, sir, meron isang private na bridge na dinadaanan sa ngayon po. Pero ngayon, nakasalang po yan sa City Council sa Marikina kasi may petition naman na ulit yung mga taga Marikina na malapit dun sa bridge na talagang sila naman ang talagang abalang-abala naman dun sa basura, sa parking na naman. So, katulad nung pinag-usapan po natin, inakyat ko na yan sa City Council for their review. But it's a private bridge. Kaya lang ang problema ko, sir, nagpipetisyon naman yung area na yun. So, kung ako po ang tatanungin, malayo man kay tatay, at saka hindi lang kay tatay, naiintindihan ko naman po si tatay. Pero yung bridge, ay yung daanan po nila doon sa Antipolo, I think yun na po yung parang feeling ko na sa mga bata. makakatulong na wala po tayong magiging problema. Sige po, Kap. Ganito, no. Subukan lang din namin itong kausapin, itong Barangay Mayamot. Kasi if both barangays today cannot resolve the said problem and saying na wala na pong maitatayo na bridge or wala na pong magawang alternative route, then I think it's best to say na dapat pag-aralin po ng engineering office ng lokal. Kasi I do understand, ma'am, na tinatawag natin dito for the public and safety of everyone. Wala po akong pinipili dito. I'm not saying na magpatayo ng bridge. Ang sa akin, kung ano pong pinaka-the best way, base sa pag-aaral at pagsisiyasat dito,
para sa ikabubuti ng lahat. Yun po ang aking sabihin, ma'am, this is not an overnight thing na matatayo ka agad. Walang ganun pagdating dito. More of, I'm looking for a long-term solution. Sige, ma'am. Opo. Okay. Sige po, Kap. Ganito, usapin lang din namin yung Barangay Mayamot dahil hindi din po namin ata ito nakausap nung nakaraan. So, nasa kabilang linya ngayon itong si Kap Rico Paulo Estanislao. Magandang umaga po sa inyo, Kap Rico. Good po, Sir Carl Tulpo. Magandang umaga po. Yes. Kap, nakalive po tayo ngayon sa IBC TV 13 sa Ipabitag Mo Helpdesk. Sir, Kap, may concern po itong si Tatay Wilson tungkol po sa isang bridge na giniba na po dahil sa certain reasons of public and safety doon naman sa kabilang panig sa Marikina City. May nakita ba tayo, Kap, na posibleng magiging solusyon dito sa nagiging problema ni Tatay? Opo, sir. Balik ginawa po natin yung nangyari po yan. Yung tinanggal po yung tulay, ginawa na po natin ng paraan. Kaya po kung tutusin po, nagpalagay na rin po tayo ng mga CCTV ng camera po doon sa dadaanan na isa papunta po sa amin sa Antipolo, Lilac. Ngayon po, meron pa isang daan niya papuntang kay meron na rin po kaming nilagay ng mga ilaw para po mai-develop yung isang alternatibong daan para po at least doon sa pagkawala ng tulay. Medyo mahaba lang ang lakad pero ito naman po ay pinaka-safe at ginagawan po ng local government ng Antipolo na mapaayos. Nung kailan po, kinuha rin namin yung mga asong alaga nila doon sa dadaanan. Okay. Kap, matanong ko lang, was this consulted from the City Engineering Office na kung saan ay agreed upon itong magiging daanan ng mga residente na it's sure na talagang safe or ang barangay po natin na nagsuri na ito? Opo, na-coordinate din po natin sa City Engineering ng Antipolo po. At yun nga po, tinitingnan rin po namin yung isang bakanting lupa doon sa Bukana, sa bungad ng daan na yun. Yung bike lane po kasi ang i-improve natin ito para at least makadaan po yung mga siklista na residente po ng Hello po, Kap? bike. At kiniklear po namin yung ini-improve natin yung na to para po at least maging maayos at maging maluwan po sa mga estudyante. Yes, yun daw yung nagiging concern ni Tata. Even though mag-isa lang siya, pinakikinggan lang namin siya regarding this kasi syempre gusto lang namin maidulog sa inyo yung napag-uusapan. Now, hindi ko sinasabi na dapat igawin ang kanyang gusto na kung saan ibalik. Bagkos, maghanap po ng parehas na magiging solusyon. Maybe it might be a little bit farther from before, pero baka po mapag-aralan ng ating lokal na if ma-coordinate ang dalawang ninyong barangay dun sa sarili ninyong municipality or cities. Po para mapublish po yung development ng daanan. Pero ngayon po, marami na po dumadaan doon sa ginawa nating alternatibo na daan bukod po sa isang daan nila nakasanayin sa Kainta at yung sa tulay na nawala. Almost 2 na po yung dinadaanan nila. At meron din po tayo nilalagay ng mga tao oras ng gabi. Yes, Kap. Nandito pa rin kayo. Kap Rico? Hello po. Yes, go ahead. Opo. Ayun po. Coordinate rin po natin to sa City Government ng Antipolo at humingi rin po tayo ng support para po at least mapabilis at mapaganda po yung dinevelop nating isang daan na para po 2 na po ang daanan natin sa lugar ng Baybay Sapa. Ano pong klaseng daan po ang inyong binabanggit? Was this developed na in such a way for the residents or makeshift lang siya? Dumaan ba din siya sa lokal? Ano po bang klaseng pagpapatayo itong isang struktura? Ito po yung binanggit po ni Kapitana ng Concepcion 2 na yung dating may nakaharang na bahay, ngayon ay nawala na po yung nakaharang na bahay na pwede pong dumaan ng mga nakamotor, mga bike. Na lang po namin yung semento. Sementado to pero hindi lang pantay, pero pinaplansya namin. Kaya po natin pinalagyan ng ilaw para po maging maayos po sa gabi, maliwanag at hindi natakot. Pangalawa, meron po kami mga nilagay ng mga CCTVs para po naka-monitor po kami at meron din kami tao doon sa Okay, sige po, Kap, no? Siguro i-consult lang muna namin to kasi this is about technicalities and everything and process dito sa naging local government natin. I do understand the barangay has certain powers when it comes to this. Pero when it comes siguro sa benefits ng tinatawag natin na community, mas maganda siguro maidulog natin to sa LGU. Kung both sides ng barangay wala din pong masasabi na posibleng lugar, I think mapag-aralan
kung ano bang magiging beneficial for both sides. Kasi, sir, syempre, kung may mga nagrereklamo dito, I think it's best na mapakinggan naman sila. Hindi naman din na binabaliwala bagkus ay gusto lang natin mapakinggan sila. Pero siguro, sir, ay pakinggan muna namin yung panig nitong aming abogado na si Attorney Batas Mauricio. So, siguro, Kap, dyan lang puno muna kayo. Okay po, Kap? Okay po. Okay. Makausap natin ngayon sa kabilang linya itong si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bitag resident lawyer, para ma-consult lang regarding dito sa case ni Tatay Wilson. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga mabunyang barangay captain at saka siyempre sa mga bisita natin dito po sa Pabitag mo Help Desk. Isa lang po yung kapansin-pansin, Ginoong Carl Tulfo, sa inyong kapahintulutan, bigyan ko lang po ng daan ito. Yung pong punto na ito pong ganitong mga gamit, tulay, bagamat hindi po alam kung sino ang gumawa. Yes. Presumably, mga taong bayan na po yan upang magkaroon sila ng madaliang pagtawid sa kabila mula sa Barangay Mayamot patungo po sa Barangay Concepcion, mula sa Antipolo patungo sa Marikina City. Yan po yan po lumilitaw, meron na po siyang panahon na nagsisilbi sa sambayanan at kung merong magkaka-interest dyan na yan ay alisin sa ano pa mang kadahilanan, kahit po doon sa binabanggit na marami na po ang mga gumagamit sa tulay na ito ng masasamang loob, hindi po pwedeng magkaroon ng unilateral o di kaya yung nag-iisang pagpapasya lamang ang sinumang barangay o kahit na po munisipyo. Kailangan po dyan, batay po sa Local Government Code of 1991, lahat po ng mga pagkilos ng ating mga opisyales sa barangay, sa lungsod, sa bayan, na makakaapekto sa ating pong mga kababayan sa pangkalahatang kapakanan ng kanilang mga buhay, kakailanganin po magkakaroon ng pampublikong pagdinig. The public hearing will always be required, upang malaman ang sentimiento ni Barangay Concepcion, ni Barangay Mayamot, at siyempre po, yung po mga taong interesado dyan, hindi po karaka-raka kasi na matutugunan yung issue nung nagagamit yan ng mga masasamang loob na tumatawid mula sa Barangay Mayamot patungo sa Barangay Concepcion and vice versa. Ang problema po dyan, magpapatuloy din po yung mga masasamang loob dyan. Kaya lang po, ang nangyari po dito sa inyong kapahintulutan, Ginoong Carl Tulfo, nakita po natin may daga doon sa isang bahay, may problema. Sinunog natin yung buong bahay, Ginoong Carl Tulfo. Kawawa naman yung mga nakatira doon na wala naman pong kinalaman doon sa mga gawain ng masasamang loob na tao. So, tama po kayo doon sa hinihingi ninyo. Magkaroon po ng pag-uusap, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, sa pagitan ng barangay, at kung hindi nila ma-resolve ito, iparte na po nila sa kanilang mga mayor, sa kanilang munisipyo, Ginoong Carl Tulfo. Yes. Actually, Attorney, yun yung pinapoint out ko kasi both barangays are saying na they've provided a better way and whatnot, pero ito pong complainant natin nagsasabi na mas nahihirapan ang residente ayon sa kanya dun sa kanilang dinadaanan. Ngayon sinabi ko, Attorney, na hindi itong issue masasolve overnight. Not a simple, itong pwede natin gawin. Bagkus, kailangan pag-aralan, kailangan tignan ng ating city engineering dyan. Also as well, kung ano bang mga posibleng bakanting lupa na pwede daanan or whatnot, para lang pagbigay daan dun sa mga residente na hindi din po makakaabala sa iba. I mean, before putting any reasons, why not explore all other options na pwede makatulong? Now they're saying, baka kasi may mangyari na may ibang lugar na mas maguluhan or what. But the problem there, Attorney, that's already assuming na magkakaroon ulit ng gulo. Instead of just putting possible enforcements, pag-aaral, paglalagay kung ano bang pwedeng gawin para maiwasan ulit. We've already learned our lesson from the previous bridge. So this one, kung ano man itatayo natin, ilalagay natin, may mga safeguards na tayo ilalagay para maiwasan yung mga pagdaan ng kung sino-sino. Let's say, pagdadaan bago mag-crisscross sa kabila because you're crossing from one city to another. May mga resident ID ka na kunwari i-verify muna ng barangay bago ka pumasok. Sa mga bagay na ganun, Attorney. So para lang mas lalong mapag-tingin yung tinatawag natin na seguridad ng tinatawag natin ng lugar. Which is all the more kinakailangan yung pagpasok ng LGU. Kasi once again, kailangan pag-aralan, feasibility study and many other studies na pag-aaralan dito. Tama po ba, Attorney Batas?
Tama po kayo dyan, lalong-lalo na po, binabanggit po ninyo, Ginoong Carl Tulfo, at binabanggit ng mga nagtungo po rito sa Babitag Mo Help Desk para humingi ng tulong, yung pong kapakanan ng taong bayan, yung mas malaking issue dito eh. Hindi na lamang po yung pagpapasya ng kung sino man, kundi yung mas nakakaraming mabibiyayaan pagka po nagkaroon ng maayos na usapan, nagkaroon ng panibagong tulay o kung ano man yung pagkakasunduan. Ang importante po talaga mag-usap, dalhin na sa level ng LGU at magkaroon po ng pampublikong pagdinig. Yan po yung laging requirement ng Local Government Code of 1991. Magkaroon ng pampublikong pagdinig. Alamin ang pangunahing sentimiento ng mga stakeholders, the public, the residents, the barangay authorities, and even the munisipyo. Kailangan pong alamin nila lahat yan. Hindi po pwedeng nagustuhan nila, tatanggalin nila, o di kaya nagustuhan nila, dito na lang nila ilalagay. Kailangan po hanapin at magaganap lang yan kung magkakaroon po sila ng usapan, magkakaroon ng dialogo, at yung pong pampublikong pagdinig na isasama lahat ng partido. Ginoong Carl Tulfo. Okay, sige attorney, balikan ko muna itong dalawang mga kapitan on what they think dun sa inyong sinabi. Okay po, attorney? Okay. Sige po. Okay. Nandiyan pa ba si Cap Mary Jane? Yes po. Cap Mary Jane, possible ba na kapag magpatawag kayo ng tinatawag natin na pag-uusap kasama ang tinatawag natin na LGU para lang mapag-usapan yung iba't ibang mga concern ng inyong residente? And also as well kung pwede magkaroon ng joint meeting kasama din itong Antipolo City. Possible ba yun na Cap? Sir, ganito lang po, Sir Carl. Ang gusto ko lang pong sabihin na yung tulay po ay hindi po inalis basta-basta. Nagkaroon po ng madaming pag-uusap. Kasama po si Cap ng Estanislao. Nakausap niya po yung mga tao niya. Nakausap ko po yung tao ko. Nagkaroon po ng joint meeting. Narinig po din ng kapitan yung hinanaing ng mga taga Marikina. So, yun po ay nangyari po. Nagkaroon po ng MOA, hindi po natupad. Ngayon po, kaya natanggal. Ngayon po, ang ginawa ko na po ngayon, kasi dahil may isang bridge naman po ngayon na ginagamit ulit at may reklamo doon, nagpasya po ako na idulog sa City Council sa Marikina para magpatawag po sila ng meeting. Ngayon po, tama po yung suggestion ninyo na i-elevate ko sa city para po yung city ng Marikina will coordinate with the Antipolo para matulungan po yung dalawang barangay. Yes, But yes. in fairness naman po sa amin ni Cap Estanislao, we did our part. Pero ngayon po, ganun po ang ginawa ko ngayon. We're just waiting for the committee hearing sa konseho. And then i-elevate, sabihin ko po doon sa committee ng housing, yung hahawak na komite sa City Council na makipag-usap para magkaroon po na ng kaliwanagan na may bas-bas na, may tulong na from LGU ng Antipolo at saka LGU ng Marikina. Yes, Cap, yun naman ang gusto naman namin na mangyari, na ma-elevate to LGU. Kasi syempre, kung ang isang bagay that you did your part, kayo mga kapitan, nagawa ng paraan, but meron pa rin kayong mga naririnig na reklamo from both sides, talagang kailangan po talaga i-elevate yan sa LGU. Once again, kailangan po magkaroon ng studies, ano bang pwedeng i-develop dyan na mas ikakabuti ng mga residente for both sides, maiwasan yung tinatawag natin ng pagkaroon ng hindi safe na lugar or yung pag-compromise ng kanilang seguridad, and many other things to consider. Kasi syempre naman po, kahit po naman sabihin natin na magko-consult lang po tayo o paulit-ulit naman yung mga tao na kinakausap natin, hindi po tayo aabot sa solusyon. Pero kung mas may escalate natin ito, umabot sa point na tignan natin kung pwedeng mapag-aralan or titignan kung anong posibleng mga lugar, then yun po siguro ma'am ang mas safe na pwedeng gawin. Now, I'm saying again, ma'am, Cap, yes, ang sinasabi ko naman dito, Cap, is more of, again, hindi po siya overnight na isang bagay, bagkus matagal na pag-aaralan, masusing pag-aaral lang kailangan gawin dito para masiguro ang seguridad ng lahat ng mga tao, not just the people passing through, but also the people staying in the places na pagdadaanan nila. Okay po, Cap? Tama po. Yes po, tama po. Salamat po. Nandiyan ba din si Cap Rico? Nakikinig ba din? Yes, sir.
So possible ba, Caprico, na makapag-coordinate kayo sa inyong lokal sa Antipolo City para magkaroon din ng coordination ng Marikina at nitong Antipolo? Kasi I know na willing naman din ng Marikina to coordinate with that. Kilala naman namin din si Mamaan. So possible ba, sir, sa inyong syudad, sa Antipolo, na magawa ng paraan yan? Opo, sir. Anytime po. Alright. Sige po, Kap. Asa po kami dun sa magiging update ninyo. And we'll also try to reach out to your LGU regarding this. Balikan ko lang si Attorney. Attorney, nandiyan pa kayo? Attorney Batas? Opo. Yes, Ginoong Cartulfo. Any Maganda final po words, Attorney? Yeah, ang masasabi lang po natin, talaga naman pong napakaganda po ng mga pagsang-ayon ng ating mga barangay officials ng dalawang barangay captain na hanapan po ng magandang solusyon to. Ito naman po yung gusto ng ating founder dito sa Pabitag Mo Help Desk at saka doon sa non-governmental organization IBMI, Pabitag Mo Incorporated, makahanap po ng kalutasan sa maayos na kaparaanan para matugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Yun lang naman po ang nais ni Ginoong Ben Tulfo at of course ni Ginoong Carl Tulfo ngayong mga kapanahonang ito upang malutas na po ang mga ganitong solusyon. Tama. At mabigyan ng pansin ang suliranin ng mamamayan. Maraming salamat po sa pagbibigay pagkakataong makasama po kami sa batas sa inyo pong pagpupunyagi sa maayos na kalutasan. Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo. Magandang araw po. Alright. Thank you, Attorney. Alright, so para sa dalawang kapitan na si Ma'am Cap Mary Jane at itong si Cap Rico, maraming salamat po sa inyong dalawa sa pagbibigay po ng inyong pahayag dito sa aming programa ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat po, Sir Thank you po. Marvel. Alright. Ngayon, tatay, babalikan kita. Hindi po nagtatapos dito kasi hindi po din pwede natin sabihin na isang araw na gagawin, dapat ito nang gawin. Kailangan po natin ng masusing pag-aaral, maayos na pagsuri, kung ano pa po bang mabuti sa parehas na panig. Kasi kahit po sabihin natin na ibalik po natin ang bridge, kung meron po maaangan ng mga residente dyan sa kabilang panig, talagang hindi po din tatagal yan. Opo. Mas maganda po talaga na masusing pag-aaral Opo. for both sides. Opo, sir, sana po, pag mabalik man ang tulay ho dyan, both side po, mayroon talagang i-detail doon na mga special force na tanod. Yes, Both wala naman side. problema, sir. Siguro not just Kasi- tanod, gagawan din natin ng, or sila na dapat ang mag-aaral dyan kung anong Opo. posibleng mga sistema dyan. Opo. Let's say resident ID, may dadaanan ng Opo. mga iba't Opo. ibang mga Opo. filtering Opo. or whatsoever. Para lang kasi sabihin natin, special access lang ito para Opo. doon sa mga residente sa lugar. Opo. And marami pang ibang sistema Opo. na pwede ipatupad. Opo. Pero sir, yung sinabi ni Kapitan nga, yung kalsada nga, ano, kung puntahan mo. Hindi, sir. okay na, Bitag-bitag. okay na tatay. Tatay, Bitag-bitag. wag na natin pag-usapan yon kung hindi po kayo sang-ayon dun sa kanilang sinasabi. Ang sa atin lang po lamang, focus po tayo dun sa solusyon. Opo. Now, ang gusto ko lang naman, syempre, mag-cooperate naman itong mga iba't ibang mga barangay natin, Opo. magpatawag ng meeting, Opo. iakyat dun sa kanilang city council para mapag-aralan, papasok na itong city engineering office. Opo. So, okay sa'yo? Opo, okay yan, sir. So medyo Maghintay ka. mahaba lang to kasi Maghintay syempre pa kailangan kami. lang natin ayusin yung parehas Opo. na concern ng dalawang Opo, paring. Hindi lang po sa inyo, bagkus yung sa concern din itong Opo. kabila na Opo. kung saan na seguridad yung nagiging Talagang, concern nila. ako sir, gusto ko safety talaga sir, bawat side. Kasi ako sir, na maging bantay bayan din ako dyan sa Marikina sir. Oo, na maging kabayan action group din ako. What I'm looking forward is to protect, safety for humanity sir, ang ano ko talaga. Kasi ang ano ko lang sir, ang concern ko rin sir, yung mga bata sir, na tuwing umaga, Lunes hanggang Bernis ang pasok sir. Maniwala ka sa akin sir. Ang dami sir mga magulang. Pag tawid dyan sir, sa tulay na yan, 10 piso paghatid sa eskwelahan sir. Sa tricycle. Yes. Pagbalik Sir, 10 wala piso. naman pong problema na pag-usapan na natin yan noon na kung saan nag-aalala po kayo doon sa mga dagdag pamasahe 80. at marami pa pong ibang mga concern na kailangan po din dapat mapag-usapan. Opo. Which is again, kailangan din po dumaan sa process. So process yung po, sir. public Opo, sir. consultation, Opo. yung masusing pag-aaral ng Opo, sir. engineering, kung paano po idadaan yung Opo. proseso niyan. Actually, kung papasok na ngayong DPWH, but I hope hindi naman na kailangan doon lang sa parte lang ng munisipyo. Then doon na po ay sa City Hall, then doon na po tayo
Opo. dadaan. Wag na po tayo dumaan kasi yung barangay level, limited lang po ang kanilang kayang gawin eh. Opo. Ang LGU po may mas malaking kakayanan o responsibilidad Opo, sir. or mga capability po nila. Okay po tatay, okay na po. Doon na po tayo magtatapos Opo. ngayong araw. At maraming salamat po sa Maraming inyo. salamat, sir. Alright. Maraming salamat, sir. po sa Opo. inyo. Alright. So dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw. So lahat ng reklamo, sumbong at hiniing pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na Ipabitag Mo Help Desk. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming.